farms, dito na kami sa bus terminal. Ayan, dito kami sasakay ni Jerome sa Silver Star po. Bali, 2 days po yung biyahe namin ngayon. So, bali, Biyernes pa kami makakauwi sa bahay namin. Ayan, and see you po sa mga pamilya ko dun sa Bohol, sa Ubay. Sobrang miss ko na po kayo at gusto ko na din po kayo makita. Ayan, so maraming salamat po talaga kay Ate Rio na nagtulong sa amin para makauwi po kami dito dun sa aming bahay. So thank you po Ate Rio, God bless you always po. So bali dito nakita muna kami, 11 po yung biyahe namin mga kapaps. So kami sa Silver Star. Dito po is direct na po to sa Ubay. So bali po Ubay din kami bababa po mga kapaps. Ayan, so 2 araw po yung biyahe. Ayan. Ayaw po mga kapaps, sakay na kami ng bus. Ako ni kasama. Yun. So natulog lang muna kami para po mabilis yung biyahe. Kasi 2 araw po yung biyahe namin. Pero okay lang basta makauwi kami. 2 ni Jerome po mga kapaps. Hi mga kapaps. Sila na kayo makauwi. Ayan. Tulog mo na. Nagdala po. Naggagay pala ako dito mga kapaps. Matanggal-tanggal lang to pero wala po akong topo. Ayan, design lang po to. Design. Nakita ko lang kasi ito sa sa compound. A few moments later. Ayun po mga kapaps, nakakagigising ko lang po kasi nakatulog ako kanina. So ngayon po naka-andar na po yung sasakyan namin, yung bus. Biyahe na po. Nakabiyahe na po kami. So ayan si Jerome. Hi mga kapaps. So hintay na lang kami ng mga 2 days yung biyahe tapos ayan, malakas yung ulan sila bus. Mga bums lunch na po kaya nakain na din po kami ni Jerome. May dala po kami ng baunan mga bums yung pagkain namin para sa 2 days naming biyahe. Nagluto po kami ng adobo at saka yung pinirit na isda. Ito yung mga bagahe na yung mga ka-fans at mga pasalubong po. Tomorrow. Good morning mga ka-fans. Ayan po. Tulog sa Jerome. Ngayon, nandito na po kami sa Port of Matnog po mga ka-fams para po sasakay po kami ng barge papuntang Samar po, Samar Leyte. Yan. Ngayon po mga ka-fams, ang dami pong pasahero po ngayon. So bali po yung sa bus po namin papuntang Bohol is konti lang po kami, ibang mga pasahero dyan is ibang mga destination po. Sakay po kami ng barge ngayon papuntang Samar. Yan. Ito yung port ng Matnog po mga ka-fams. Ay, malaki din po yung port po nila, kaya po sa port ng Ubay malaki din po. Ayan. Ito mga fams, nakaalis na kami sa Port of Matnog. Nabiyahe pa po kami mga ilang oras pa po para po makarating po ng Samar Leyte po mga ka-fams. Ayan, bye Matnog.
magandang gabi po sa inyong lahat. At ito na po yung pangalawang araw po namin na magbiyahe po. So ngayon po nandito na po kami sa Liti na to mo? Apo. Bato Liti po mga ka-fams. Mga ka-fans, bukas pa yung biyahe na. Bukas pa yung biyahe namin kasi wala pong barge ngayon. Kasi yung time po ngayon is 9 PM. So bukas po kami makakauwi na sa Ubay. So kasi nga Bato Leyte po kasi dito mga ka-fams. Ito na kami sa Bato Leyte. Tapos bukas Ubay na kami diretso po mga ka-fams. Ayan. So ngayon po kakain na muna kami. Pagkatapos matulog na muna kami mamaya mga ka-fams. Maghanap na kami kung saan kami matutulog po mga ka-fams. Malawak naman yung area dito. Yun, terminal. Ayan po. Tomorrow. Ay mga ka-fams, good morning po sa inyong lahat. So ngayon po mga ka-fams, pumunta na kami sa pier po para po sumakay po ng barge. So ayan. Ito si Jerome. Sobrang lamig po mga ka-fams. At buti na nakatulog ako ng maayos kanina. Kasi pagkatapos namin kumain, natulog na po ako mga ka-fams kasi sobrang pagod po sa biyahe. Ayan po. So ngayon po, malapit na lang po dito yung pier po mga ka-fams. So bali, 8 AM po, magbabiyahe na po kami papuntang Ubay. Ayan, naghintay na lang kami sa mga kasamahan namin para aalis na po kami. Ayan, see you, bye. Ayan, malakas yung ulan yun. Umambon po kayo mga ka-fams. Ayan. Ayan po mga ka-fams. Sasakay na kami ng barge. Ayan. Ito na po yung port ng Samar Leyte po mga ka-fams. Ito na yung sasakyan namin. Ang ganda pala ng port dito ng Leyte. Ayan. Ito yung sasakyan namin na Silver Star na bus. Ito yung kasama namin. Doon. May mga tickets na kami. Ayan. Maambon yung ngayon mga fans. Sobrang lakas ng ulan kanina. Saka sobrang lamig. So ayun po mga fans. Nakasakay na kami ng barge. Ayan. Sobrang excited na kayong pauwi. Sana may tulugan silang alis na kami mga ka-fams. Bye bye Leyte. Magbabahay mga ulit kami ng mga ilang oras para makapunta ng Ubay, Bohol. So ayan. Ayan po mga ka-fams, nakarating na kami ng Ubay, Bohol. Ayan po yung port ng Ubay po mga ka-fams. Ayan, sobrang sayaw po. At sa wakas, nakauwi na din po kami. Thanks God. Ayan po, nakababa na kami. Susundin po kami ng Ate Iwan at ni Kuya Junjon dun po sa labas po mga ka-fams para po ano po sa mga gamit po at makauwi na po sa bahay. Ayan. So bali hindi po siya nakapasok sa port kasi bawal po. Doon po siya naghintay po sa labas po mga ka-fams. Ayan, sobrang excited ko na po makita po sila. Ganda. Ako yan ako mo. Nasaan naman din. Nandito na si Edwin mga kaibigan. Hindi mga gamit dun tayo. Asa man mo ang kukan? Ano? Ano? Hindi. Pag ako, distita. Ang gano'n mo po. Siyempre, accent.
Facebook yan. Sige. Hi mga kapam. Hi. Sobrang saya po namin. Kasama ko Liam. Uy, Baby. Punta na kami sa Tatiyo. Nagpaabot kami na. Liam. Di na pwede makasuot yun. Tino. Sabi, bawal. Kailangan nakasulis. Hi mga kapam. Yung ano daw, member Oh, yan sa pa. Ninja May. Sumama pa sa Ninja May. Tsaka si Liam. Ayun po mga fams, sakawin na kami sa bahay. Hi. Ay, si Papa. Yan na Si Mama. Masaya siya. Sobrang saya. Nasi ko yung luklok at Ivan. Hi mga kapams. Wala na basta nakauwi na kami. Masaya na kami, makauwi na kami mga kapams. Kahit walang buwan, walang... Thank you. Thank you po sa lahat. Thank you po ate. Liam, tamas na Jane. Oh, Erika. Kumusta man Erika? Okay lang. Kumusta man? Kumusta man? Nanay mahod si Eric. Am na kani? Excited na may kahapon na may paggabi mo abot. No, nagta-sandit may gabi, uy. Ayan. Obe, may okay na mi? Ayan, si Mama, o Papa. May okay na mi? Hi! Ayan, si Papa. Hi! Hello mga kapams! Nagito na kami, nag-ano kami ng mga biscuits. Hi mga. Ayaw ba ka? Ayan, buntis naman si Erika. Another baby. Kahit Si Edwina. Ito yung mga ano na makalat pa masyado mga kapams yung bahay. tuyo ko lang. Wala pa doon. Ano? Ayan si Ate Abet. Nag-video call kami kasi nandito sa Cebu si Ate Abet ngayon. Kaya nag-video call lang kami. Hi! Tikuan. Malita. Ayan. Kaya po mga ka-fams, nakakauwi lang po namin mga ka-fams at sobrang saya po namin ni Jerome at sa aking mga pamilya na nakauwi na po kami sa aming bahay po mga ka-fams. Kaya sobra po yung pasasalamat ko po kay Ate Rio po kasi dahil po sa kanya po mga ka-fams nakauwi po kami ni dalawa ni Jerome po. And sobrang mahirap talaga, nahirapan po kami sa sitwasyon namin doon sa Maynila, yung pagkawala po ni tita doon po. Kaya yun, kali pagdesisyonan po namin makauwi po kami and thanks God kasi hindi niya po kami pinabayaan po. Yun yung mga taong handang tumulong po sa amin po mga ka-fams sa aming paghihirap doon at yun, lalo na po kay Ate Rio na nandyan siya palagi sa amin at hindi niya kami pinabayaan po. Kaya maraming salamat po Ate Rio sa pagbigay po sa amin ng pamasahe at saka sa paggastos po namin pauwi po dito mga Ate Rio. Kaya maraming salamat po sa iyo ate. Malaki yung epekto po sa amin na yung pagkawala po ni tita dahil po ang paghihirap ko po doon at paghihirap po namin ni Jerome doon sa bahay po ni tita. Kaya sobrang happy na lang po ako, sobrang saya na lang po ako kahit po nangyari po na yun po yung mga ginagawa ko pong paghihirap doon na hindi po nakukuha at isa lang po yung hinihiling ko na lang po yung time na yun na makauwi po kami yung dalawa ni Jerome dahil po sobrang hirap na po doon at naghiwalay na po kami ni Jerome sa isang lugar. Kaya buti na lang po na nandun po sa Ate Rio na hindi po kami pinabayaan po. Yung nalaman po niya na nahihirapan po kami doon sa Manila, siya po yung dahilan na makauwi po kami yung dalawa po. Kaya sobrang malaki yung pasasalamat po kay Ate Rio at sa Diyos dahil hindi niya po kami hinayaan po, hindi niya po kami pinabayaan po sa aming mga problema na kinakarap po namin doon sa pagtrabaho po namin. Kaya sobrang saya po, hindi ko po ma-expect, hindi ko po ano po yung kaligayahan ko po ngayon. Nandito na po ako sa bahay namin at nandito na po ako sa pamilya ko na nakasama ko na po sila at hindi na po kami nahihirapan po doon sa Manila. Kaya na po doon na wala po kami doon
Kaya po nakapag-stop po ako ng pag-vlog dahil po yung pagkawala po ni tita, malaki po yung epekto, malaki po yung problema po ng aming dinanas po namin doon po sa bago po na nagmamanage po sa amin at sa akin po. Kaya yun po mga ka-fams, swerte na lang po namin at masaya lang po kami na nakauwi lang po kami po. Yung tulong po ni Ate Rio sa amin, sobrang malaki po yung bagay, malaki po yung may dulot po sa amin, para po sa amin at saka para sa aking pamilya na makauwi po kami. Kaya Ate Rio, maraming salamat po ate, and may God bless you always po. Higit po sa lahat po sa Panginoon na siya po yung nagbibigay ng instrumento sa lahat po ng mga taong tumulong sa amin at naiintindihan po kami sa side po namin at nitulungan po kami upang sila po yung tao na binigay po sa amin nagpapagad na hindi po kami pinabayaan po. Kaya sobrang thankful pa rin po namin sa buhay namin dahil po kahit po anong donos or kahit po anong mga pagsubok na tinatahak po namin ngayon, kahit malaking problema po tinatak namin ngayon, pero nandun pa rin yung si Papagad na hindi po kami binabayaan po. Kaya sobrang malaking pasalamat ko po sa Panginoon na kahit po makasalanan po kayo mga tao at ang dami na po namin pagkukunang nagawa po sa amin at sa akin po, hindi pa rin kami pinabayaan po. Kaya thank you Lord for everything, Lord, and sa pag wish granted po sa aking kahilingan po na makauwi po kaming dalawa po. Kaya thank you at nakaraos din po kami at wala na din po akong mga ibang iniisip, wala din po akong mga problema na nandun pa ako sa Manila na hindi ko na po nakakayanan po, na hindi ko na po maintindihan. Ikaw po yung dahilan, God, na binigay niyo po kami sa mga taong naging instrumento namin sa pag-wish ng granted sa aming kahilingan, which is si Ate Rio po na nandyan palagi sa amin. Kaya sobrang saya po namin at hindi po yun makakalimutan yung gano'n po kasaya ko po na nakauwi na po kami sa bahay at naging safety na po kami at nakasama ko na po yung pamilya ko na buo at nakikita ko na din po sila na masaya at masaya din po ako. So thank you once again po Ate Rio, and may God bless you always po, and mag-ingat po kayo palagi dyan, and lahat ng mga na-experience ko doon, sobrang worth it, kahit struggle, pero worth it po yun. Isa din po yun sa big experience ko po na napunta po ako sa Manila na ang dami ko po natutunan din po. Kaya lalo na po kaya Tita Don, kahit wala na po siya, nandyan pa rin siya sa isipan namin at sa puso't namin na hindi namin makakalimutan habang buhay. Kasi siya din po yung isang tao na tumanggap sa amin bilang pamilya at bilang mahal niya sa buhay niya. Kaya I really appreciated din po sa lahat ng mga tulong na binigay po sa amin at ni Tita Don na never forgotten po. Kahit wala na po siya, nandito po yun sa isip at puso namin na hindi namin makakalimutan yung gaano po niya na kami binigyan ng importansya sa buhay po niya, gaano po niya kami pinaglaban po sa buhay po namin na nagbibigay sa amin ng malaking blessings palagi. Kaya maraming salamat po kay Tita Don sa lahat ng pagmamahal niya binigay po sa amin at sa pangatulong na binigay po sa amin. Kaya thank you Tita Don, and may rest in peace po, and condolences din po sa lahat ng mga pamilya po na inaiwan po. Sana maging masaya ka na po dyan Tita, nakasama si Papa God. At ayan po Tita, nangyari naman ito at alam ko po naintindihan din niyo po kung gaano po yung kahirap na yung pagwala niyo po sa pag-iwan niyo po sa amin doon at sa pag-alis namin dito po, na tanong ko po naintindihan niyo po rin kasi nga alam niyo po yung sitwasyon niyo po dati na buhay po kayo. Kaya thank you Tita, hanggang sa muli po, paalam. Kaya maraming salamat at mga ka-fams, makapagbalik din po ako sa pag-vlog po ngayon, at sana magtuloy ulit yung pag-vlog po namin. At pasensya na po sa inyo mga ka-fams kung matagal po ako na hindi nakapag-vlog po na almost 1 month na po mahigit.
dahil po sa nangyari po namin doon sa compound na hindi namin maaasahan po na gaano po ka at dami po ng aming mga tinatahak po namin doon sa problema sa Manila po. Sa ngayon, nakauwi na po kami and hopefully po na makapagbalik na kami at makapag-upisa po ulit. Anong mangyayari na ngayon is looking forward na lang po and hindi sa soko po. Kaya always lang tayo mag-pray and laban lang palagi kahit po gaano kahirap po yung sitwasyon natin. Palagi po tayong mag-pray and laban at habang may buhay, may pag-asa. Kaya anong nangyari man ngayon is lesson learned po sa amin lahat to and continue na lang po sa buhay at laban lang po sa buhay. Kaya ito mag-umpisa ulit, alam po namin lahat ng nangyari po is may purpose or may dahilan po. Kaya lagi na natin isipin na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon kahit anong ganong problema na tinatahak natin sa araw-araw. Kaya at laging magpapasalamat na lang po mga ka-fams sa Panginoon kahit po gaano kahirap hindi na tayo iiwan kahit anong mga pagsubok. Kaya kapit lang at palaging magpipray, palaging kausapin ibabagad sa lahat ng mga bagay kasi hindi tayo nag-iisa. Kaya po sa amin, nangyari po sa amin ngayon, lahat ay may purpose. Kaya looking forward lang and huwag susoko. Ayan. Thank you always thank you sa lahat and sana makapagpatuloy kami ulit sa aming pagbablog sa araw-araw. Ayan. Thank you and may God bless you all po mga ka-fams. Bye bye.